Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ang huling sandali ng buhay ni Jesus sa krus ay minarkahan ng matinding pisikal at espiritual ng paghihirap sa bundok Kalbaryo na kilala rin bilang Golgota ay nagpahayag para sa kataas-taasang pag-ibig at sakripisyo ang paglalakbay patungo sa Kalbaryo. Sinimulan ni Jesus na nagdadala ng kanyang sariling krus na sumisimbolo sa bigat ng mga kasalanan. Tinutukoy din bilang mga bawat stasyon ng krus ay naglalarawan sa landas ni Jesus, naglakbay mula sa Praetorium hanggang sa Kalbaryo, isang landas na minarkahan ng pagdurusa bilang ang anak ng Diyos, sumulong na nakaharap sa pag-iinsulto sa mga insulto at pisikal na pagod. Ang korona ng mga tinik sa kanyang ulo ay sumisimbolo ng pagtanggi at pag-aalinlangan na siya ay malapit ng magtiis sa krus. Ang pagdurusa ay umabot sa isang bagong antas na ang kanyang mga pulso at paa. Handang magbayad ang bigat ng kanyang katawan na nakabitin sa krus, nadagdagan ng kahirapan sa paghinga. Pag-ikot ng bawat paghinga sa isang pakikibaka sa gitna ng hindi mapigilang sakit. Kahit sa gitna ng paghihirap na ito, si Jesus ay nagsalita ng mga salita ng kapatawaran. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Sa paligid niya, mga manonood, ay nakasaksi ang huling sandali ng Mesyas, ang dalawang kriminal, ang ipinako sa krus sa tabi niya, at isa ay nahawakan ng banal na biyaya. Kinikilala ang kawalang kasalanan ni Jesus na humihiling na maalalahanin kapag siya ay pumasok sa kanyang kaharian. Si Jesus ay tumugon sa mga salita ng pag-asa. Tunay na sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay kasama ko sa paraiso. Lucas 23:43. Sa kulmina ng pagpapako sa krus, ang kadiliman ay bumaba sa lupa, isang kosmikong kababalaghan na sumasalamin sa lakas ng sandali ito, ang aming unang kapansin-pansin na katotohanan, ang kadiliman na sumasaklaw sa lupa. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, tulad ng naitala sa Mateo, ay isang kababalaghan na may mga nakatagong kahulugan na katulad ng mga talinghaga na sinalita ni Jesus. Ang panahong ito ng patuloy na kadiliman mula sa tanghali hanggang ikatlo ng hapon ay hindi maaaring maiugnay sa mga likas na sanhi. Tulad ng isang eklipse, sa halip ito ay iniharap bilang isang banal na interbensyon, isang kosmikong tanda na kasama ang mahalagang sandali ng pagpapako sa krusa. Ang kadiliman ay kasama ang pagluluksa at kamatayan na nagpapahiwatig ng pansamantalang pag-atras ng banal na liwanag dahil sa kahalagahan ng sakripisyo. Ang matinding kadiliman sa araw na ito ay walang alinlangan na isang tanda ng banal na paghatol sa kamatayan ni Jesus, isang ideya na pinalakas at naaayon sa lumang tipan, mga hula tulad ng Amos 8:9, na kung saan ay binanggit na ang Diyos ay gumawa ng araw na lumubog sa tanghali, ang makahulang pagsasakatuparan na ito ay naglalarawan sa pagpapatunay ng ang banal na kasulatan at ang banal na soberanya. Ito ay sa panahon ng kadiliman na si Jesus ay sumigaw sa isang malakas na tinig, ang aking Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27:46. Ang mga salitang ito ay nagpapatunay sa pagtupad ng mga kasulatan at ipinahayag ang pasanin na dinala niya sa pagdala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang pinakamataas na sandali ay lumapit habang ipinahayag ni Jesus na ito ay tapos na. Juan 11:30. Sa sandaling iyon siya ay nagbigay ng kanyang espiritu. Ang lupa ay nanginig sa isang lindol, ang mga bato ay nagbubuksan, at ang mga libingan ay nagbubukas dito. Ang ikalawang pangyayari ng kosmiko, lumampas na magnitude na nakakaapekto hindi lamang sa espiritual, kundi pati na rin sa kalikasan mismo. Gaya ng nakatala sa Mateo 27:51, ang lupa'y nanginig at ang mga bato'y nagsipat sa sandali ng kamatayan ni Jesus. Ang lindol na ito ay hindi lamang isang heolohikal na kaganapan. Ito ay isang tugon mula sa Diyos.
Ang paglikha mismo sa pagsalansang sa krus ng anak ng Diyos, ang mga bato ay simbolo ng katatagan ng lupa. Sinira sa harap ng banal na pangyayaring ito na nagpapatotoo sa kalubhaan ng sakripisyo na nagaganap. Ang inilarawan na lindol ay humantong sa isa pang kahangahangang kaganapan. Ito ay mahalaga na tandaan na ang rehiyon ng Palestina, dahil sa mga katangian ng heolohiya nito, ay matatagpuan sa isang malawak na seismic fault. Ang paggalaw ng tectonic plate, sanhi ng pinsala sa mga libingan na orihinal na itinayo sa bato. Bilang isang resulta, ang mga libingan ay binuksan at ilang mga katawan ng mga banal na matuwid na mga individual na namatay ay muling nabuhay. Ang mga banal na ito na umalis at lumabas mula sa mga libingan, pagkatapos Jesus sa muling pagkabuhay ay nagpakita sa maraming tao sa banal na lungsod ng Jerusalem. Ang muling pagkabuhay na ito ng mga banal ay isa sa mga pinakakapansin-pansin at natatanging pangyayari na naitala sa salaysay ng pagsalansang sa krus. Ang lindol, ang pagbubukas ng mga libingan at ang muling pagkabuhay ng mga banal na ito ay direktang naiugnay sa banal na interbensyon. Ang muling pagkabuhay ng mga banal ay naging isang nakikitang representasyon ng tagumpay ni Jesus sa dominyon ng kamatayan na nag-aalaala sa kung ano ang darating para sa lahat na naglalagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang salitang banal na mga tao ay malamang na tumutukoy sa mga mapagdiyos na mga tauhan mula sa lumang tipan, tulad ng mga bayani at martir mula sa kasaysayan ng Israel na sadyang pinili upang makasaksi ng makahimala. Sa mga pangyayaring ito, ang kanilang kapansin-pansin na paglitaw sa banal na lungsod hindi lamang pinatibay ang kahalagahan ni Jesus sa sakripisyo sa krus, ngunit epektibo rin na nagpapatunay ng kanyang tagumpay sa kapangyarihan ng kamatayan. Ang pambihirang pangyayaring ito ay natagpuan ng paliwanag sa mga turo ni Pablo tulad ng nabanggit sa Korinto 15. 22 hanggang 23 na binibigyang diin ang muling pagkabuhay ni Pablo bilang unang bunga ng muling nabuhay. Ang bawat isa sa kanilang pagkakasunod-sunod sa Ebanghelyo ng Mateo Kabanata 27, 55 at 51. Ang salaysay ay maingat na naglalarawan ng isang nakakaapekto na sandali, isang kapansin-pansin na parirala ay tumataas. Si Jesus na sumigaw muli sa isang malakas na tinig, ibinigay ang kanyang espiritu, at narito ang kurtina ng templo ay napunit sa dalawang bahagi mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ang mundo ay nagtigil at ang mga bato ay naghiwalay. Ito ay may kaugnayan upang bigyang diin ang mga mahahalagang pangyayari sa mga templo ng oras na iyon. Mayroong isang kurtina na pinaghihiwalay ang banal na lugar ng templo mula sa pinakabanal na bahagi na kilala bilang banal ng mga banal. Ang takip na ito ay hindi lamang isang pisikal na kurtina, ito ay isang representasyon ng distansya sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Lamang ang mataas na saserdote ang pinapayagan na pumasok, at ito ay nangyari lamang minsan sa isang taon sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inaalay para sa mga kasalanan. Ang kilos ng pagguho ng takip, tulad ng naitala sa Mateo, ay lampas sa isang pisikal na kaganapan na pumapasok sa larangan ng simbolo at espiritualidad. Ang pagguho ng takip ay sumisimbolo sa pagtanggal ng hadlang sa pagitan ng Diyos at tao sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Bago ang kritikal na sandali na ito lamang, ang mataas na saserdote ay maaaring pumasok sa banal ng mga banal sa araw ng kapatawaran. Gayunpaman, kapag ang balutan ay naghihiwalay mula sa itaas hanggang sa ibaba, ito ay nagpapahiwatig na ang hadlang sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan ay permanenteng inalis. Ang pagkilos ng Diyos sa pagguho ng takip ay kumakatawan sa direkta at walang limitasyon sa paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng ang sakripisyo ni Jesus. Ang aklat ng Hebreo sa Kabanata 10, 19 at 20 ay nagpapaliwanag ng kahulugan nito, kaya nga mga kapatid,
Dahil may tiwala tayo na makapasok sa pinakabanal na dako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng isang bagong at buhay na daan na binuksan para sa atin sa pamamagitan ng kurtina na ang kanyang katawan. Ang bahaging ito sa Hebreo ay nag-aanyaya sa atin na magkaroon ng tiwala na makapasok sa banal na lugar sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng isang bagong at buhay na daan na binuksan niya para sa atin sa pamamagitan ng takip na sumisimbolo sa kanyang katawan. Sa gayon, ang paghahayag ng pagbubukas ng takip ay lumilitaw bilang isang simbolikong at nakakaapekto na representasyon ng banal na pag-ibig at awa. Ito ay nagpapahiwatig na ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay hindi lamang binuksan ang daan, ngunit sumasalit bilang isang paanyaya para sa lahat na lumapit sa Kanya, nang may kumpiyansa at katapangan na tinatanggal ang pangangailangan para sa mga tagapamagitan o seremonyal na mga ritual. Gayon din, isang ikalimang aspeto na karapat-dapat na mapansin ay ang figura ng centurion na ang mahalagang papel sa panahon ng pagpako sa krus ay pinalawak na lampas sa pagsasagawa lamang ng mga utos ng imperyo. Bilang isang pinuno ng militar na responsable para sa daan-daang mga sundalo, ang centurion ay tinitiyak na ang pagpako sa krus ay nagpatuloy ng maayos na nangangailangan ng lakas ng loob at kahusayan. Gayunpaman, sa panahon ng pagpako sa krus ni Jesus, siya at ang kanyang mga kapwa sundalo ay nakasaksi sa mga pambihirang kaganapan, lindol, kadiliman, at iba pang mga kosmikong pangyayari. Ang mga bagay na ito'y nag-iwan sa kanila na nagulat at puno ng paghanga sa banal na konteksto na ito. Ang centurion ay gumawa ng makabuluhang pahayag. Tunay na ito ay ang anak ng Diyos. Mateo 27 linya 54 na segundo. Ang deklarasyong ito ay hindi ginawa ng madali. Ang centurion na sanay sa pagdurusa ng kamatayan at mga pagpapatupad, kinikilala sa mga nakasaksi na mga pangyayari na si Jesus ay inosente at nakaharap sa pagsalansang sa krus na may karangalan na tumugon sa kawalang katarungan, na may kapansin-pansin na biyaya. Ang pagsisisi ng centurion ay kumakatawan sa isang-isang maliwanag na patotoo ng malalim na epekto ng pagkamatay ni Jesus. Kahit sa pinakamahirap na puso, siya na nangangasiwa sa dimabilang na pagpapatay, ay kinilala ang pagiging natatangi ni Jesus bilang ang anak ng Diyos. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mensahe ng krus na may kakayahang magtapat ng mga puso na lumampas sa mga hadlang sa kultura at panlipunan. Ang Romanong centurion, hindi sinasadya, ay naging isang makabuluhang karakter na ang tanikala ng mga saksi na nagpapahayag ng katotohanan tungkol kay Jesus bilang ang inaasahang Mesyas. Umaasa ako na magugustuhan mo ang pagmumuni-muni na ibinigay sa video. Salamat sa iyong pansin at maaaring ang lahat ay manatili sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Makita ka sa lalong madaling panahon.